Nagaygon tayo ang Diyos, mga kaigsonan, mga bisan sa kainit sa atong mga panahon, nagpabilin ang kainiton sa atong mga pagtuog, pagpangalagat sa iya. Amen? Amen. Pagkabuntagon, mga kaigsonan, ang akong mensahe na tungkol kini sa mensahe sa tulong ng mga anghel na atong makita diha sa pinadayag. So atong tukiyon karon ang kautuhon, mga kaigsonan, kung unsa ni ka-importante nga mensahiya. Kini nga chapter, mga kaigsonan, dili lang ni kay usa ka propesiya sa niagi nga panahon. This is a heaven's a final warning and appeal for our generation. So mga kaigsonan, kung atong obserbahan ang atong nakalibutan karon, makita nato na grabe na kaayo ang atong sitwasyon. Tinuod dili. Hoy, tinuod. Bagura gani nahilom ang gubat sa laing nasod. Wars and rumors of wars. Earthquakes. Makabatsyag tao mga paguyog sa kalibutan. Calamities. So calamities, karon mga Hunyo, unsay inyo nabalitaan? Hudakong puwaw, mga kaigsonan. Moral corruption everywhere. Fake news and deception, mga paglimbo. Broken families, panangkulag sa pamilya. Depression and anxiety. O daghang mga tawo nga nawala diha sa paglaw. Thanks God, kay balik na ang kurente. So even today, mga kaigsonan, technology nga supposed to be nga mo-help sa mga tao. Ang atong social media, mga kaigsonan, imbis na makatabang sa katauhan sa mga tao, usahay, mao pa'y gigamit ni Satanas para usaman, manayo tagikan sa Ginoo. People today are busy preparing for their careers. Busy sa ilang pagpangwarta, busy sa negosyo, busy sa pagka-inila o pagka-celebrity, busy sa ilang pagka-successful. But very few are preparing for the coming of Jesus. So, mao na atong ihibutang sa atong mga hunahuna o kasing-kasing, mga kaigsonan. Mao na nga importante kaayo ang pinadayag 14, mga kaigsonan, tungod kay this is the final, or this reminds us that heaven is giving one final message before Christ returns. So, daghan warning sa kalibutan, mga kaigsonan, kung adunay bagyo na atin makita sa TV nga mga balita, nga kani usa na nga signala. Kung naay tsunami, naay siren. Kung naay danger, naay alert. So, and that is, before Jesus comes, mga kaigsonan, God also sends a warning. Nagpadala usab siya og pahimangno o pasidaan sa atoa. Not because nga iya tang hadlugon, but because He loves us. Dili lang na pagpanghadlok ang iyaha nga ipadala nga pahimangno, mga kaigsonan, tungod kay usa na siya nga gihigugmatan niya. God never destroys without
After the messages of the three angels, mga kaigsunan, ato na makita na mabasa ang sunod nga mga panghitabo diha sa Revelation 14 is the coming of Jesus, ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Meaning, kini nga mensahe mga kaigsunan is dinalian, urgent. Mga kaigsunan, pangutana, ready na bata mo atubang kang Ginoong Hesus? No? Ang ato ragid tagsa-tagsa ka kaugaling mo na ng mga kaigsunan ang makatubang. Sa dili pa tamo padayon magapusa ka ato idugo atong mga ulo. O Dios nga labing alam doon sa tanan. Ikaw ang tuguran sa mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ningingatak na sa kautuon amahan ako nang alihuko kanimo pakunsa ng imong balang espiritu sa matag usa. Abliha ang among tagsa ka kasing-kasing una-una nga ang mga bililhon nga pulong nga among mapatalinhugan ningitak na sa kautuon. Among kining mahangpan, among kining mahimong giya samtang kami nagapaabot sa imong ikaduhang pagpadayag. O Dios, ikaw sa mga hatag na nako, ikaw magapanalangin ka nako og langit nga kaalam nga ako magatipik-tipik sa imong tinapay sa kinabuhi nga sa diin. Dili ako magalintog sa akong kinaugalingon kung dili nanduan niya sa imong balang nga espiritu. Ikaw mag-andam sa matag-usa namo kakasing-kasing amahan. Ikaw magapanalangin sa matag-usa nga kami magmatinumanon sa among nga pagtuo diha kanimo, sa among nga pagpangalaga diha kanimo nga hangtod sa imong nga ikaduha nga pagpadayag kami makapuyo niana ang langit nun nga imong gitagana alang sa matag-usa. Ikaw magatubag sa among mga pangaliyas. Daghang salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang dugungan sa atong mga mensahe niini nga kautuhon mga kaigsunan nga gibasa sa usa nato kaigsoon makita diha sa pinadayag 14 bersikulo 12. Namoy pala ang kasulatan palihog ko pag-abli. Pinadayag 14 bersikulo 12 nagingon aniya niini ang agda alang sa pagkamay ng tusol sa mga balaan, sa mga nanagpantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus. Kini nga bersikulo mga kaigsunan naghulagway sa katawhan sa Dios sa katapusang panahon. Bisan daghang mga problema, daghang mga panglimbong, daghang mga kalisod sa kalibutan, they remain faithful to God. No? Ang patience of the saints, ang agda alang sa pagkamay ng tusol sa mga balaan. This means to continue trusting and following Jesus bisan adunay mga trials or persecution. They keep the commandments of God. Ilang nanagbantay sa mga sugo sa Ginoo. Shows their love and obedience pagtuman to Him. And the faith of Jesus. Ang pagtuo diha sa Ginoo. It means they have a strong faith and complete trust in Christ mga kaigsunan. Muna nga sa panahon sa puno sa kahadlok o kalibog mga kaigsunan, God is calling us to remain faithful, obedient, and ready for the soon return of Jesus. Ang unang anghel mga kaigsunan, ang unang mensahe sa unang anghel diha makita nato diha sa pinadayag 14 bersikulo 6 o 7. Atong basahon. Nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan. Kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita. Walo ni mantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran o kabanayan o pinulungan o katawhan. Huwag sa mga sugatingog siya nagingon.
balita. Remember the word angel. It is means messenger. O ang messenger mga kaigsunan adunay importanteng mensahe. Atong bantayan nga ang anghel naglupad. Wala siya naglakaw mga kaigsunan, wala siya nagdagan, wala siya naghinay-hinay. This means nga ang iyang nga paglupad nagpasabot kini nga mensahe urgent, dinalian. So, kung adunay emergency mga kaigsunan, unsa man mag-kiay pa ba taglakaw? Ha? Mag-imbay-imbay pa ba ta? Dili. Magdagan-dagan ta mga kaigsunan. Kung adunay sunod, ang atong nga kanang linhupan, mura tag kanang kuan nga sutoy kaayo ang atong pagdagan. Kung adunay tsunami, dili ta magpaabot nga, di ta mingon nga wow, kadako na sa dagat. So, ang atong nga kanang kuan mga kaigsunan is paspas, mupalayo tagikan sa dagat. That is the heaven is telling us today mga kaigsunan. Na adunay dinalian nga espirituhanon nga pasidaan sa dili pa mubalik si Ginoong Hesus. Adunay kuno ka importante nga mensahe ang unang anghel mga kaigsunan. Una, fear God and give glory to Him. Unsa? Kadlugin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. What does it mean to fear God? Ha? Pasabot ba ni nga mahadlok ta sa Ginoo nga mura siya multo o mura siya maldito? Dili mga kaigsunan. To fear God means to respect Him, aton siyang respetuon, to honor Him, to obey Him, and to put Him first above everything. Ato siyang unahon sa tanan mga kaigsunan. Kaya nga naman, ang ingon ng Ecclesiastes 12 versikulo 13, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Karong mga panahon na mga kaigsunan, daghang tao nga mas mahadlok nga ma-unfriend kaysa mawala ang relasyon sa Ginoo. Daghang tao nga mas mahadlok mawalan ng followers kaysa mawalan ng prayer life. Daghang tao nga committed kayo sa trabaho, sa negosyo, sa relasyon, pero dili committed diha sa Ginoo. That is why mga kaigsunan, God is not asking only the part of our lives mga kaigsunan. God wants our whole heart. Ang tibuon natong makasing-kasing mga kaigsunan. To give glory to God means that our entire lifestyle reflects it. Tibuon natong lifestyle ato gid ipakita sa iya. Kaya nga naman, ang unang Korinto 10 versikulo 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. Meaning, every simple things mga kaigsunan matters to God. How we speak, sa atong pagpanuti. How we dress, sa atong ipangsuot. What we watch, kung sa atong ginalantaw. Or what we post online, kung sa atong ginapost diya sa social media. How we act when nobody sees us. So everything should glorify God. Karon panahon na daghang tawo nga gusto mahimong viral, pero dili willing mahimong faithful, no? Naglumda sila nga makadaghan og views mga kaigsunan, pero dili willing mahimong faithful sa Ginoo. But God is not looking for famous people. Wala nangita ang Ginoo mga kaigsunan anang mga inila nga mga tao. God is looking for faithful people. Kadtong matinumanon nga mga tao ang iyang agipangita. Ikaduha, nga mensahe sa unang anghel. The hour of His judgment has come. Ngayon diri, nalibot na ang takna sa iyang paghukom. Meaning, one day, sa niya nakapanahon mga kaigsunan, kitang tanan, muatubang sa iyahan ng ugnaw. No? So, ato na ito nga, sa umaabot, kung unsa ang atong ginabuhat, aduna tay, unsa man, aduna tay, dako matulubagon diha sa Ginoo. Ang Hebrew 9 verse 27 says, it is appointed unto man who wants to die, but after this,
the judgment. Mga igsoon, daghang tao nga preparado sa exam, daghang tao nga preparado sa pag-interview, daghang tao nga preparado para sa ilang kaugmaon, but spiritually unprepared. Dili sila preparado sa ilang espirituhanan nga aspito. Some people know more about celebrities than the scripture. Some know more about trends than the truth. But one day, all of us will face God. So ang good news mga kaigsonan, Jesus is our advocate. Ato siyang dawaton o tinuray na sundon mga kaigsonan. Dili ta mahadlok sa judgment kay anuman. Christ covers us with His righteousness. Ikatulong na mensahe mga kaigsonan sa unang anghel. Worship thy Creator. Simbahan ninyo siya nga may nagbuhat sa langit o sa yuta, sa dagat, sa tanan, o sa mga tuburan sa tubig. This brings back to the Sabbath commandment mga kaigsonan diya sa Exodo 20. Sa last days, ang worship or ang pagsimba mga kaigsonan mao'y dakong mahimong issue. Kinsa ang atong sundon? The Creator or the systems of the world? No? Daghang tao karon nga nag-worship sa nang kalain-lain nga butang. Nagasimba sila sa kwarta, nagasimba sila sa kalingawan, nagasimba sila sa ilang pagkain nila. Or even gani, nagasimba sila sa ilang kaugalingon. But God says mga kaigsonan, simbahon nato ang nagabuhat sa langit o sa yuta. Kung atong balikan mga kaigsonan, historically, the Millerites from 1831 to 1844, kang William Miller, Christ's soon coming was connected. Sa atong panahon ng mga kaigsonan, kini si Millerites, sa atong panahon ni Millerites, from 1831 to 1844, nagwali sila nga si Ginoong Hesus mo balik. They also studied the prophecies of the 2,300 days and proclaimed that Christ's coming was near mga kaigsonan. Pero bisan pa niya itong mga kaigsonan na nasayop sila sa ilang pagsabot, gigamit sa Dios kini nga kahalimukan aron pukawon ang mga tao sa ilang espirituhanon or spiritual nga kahintang. Mao kini mga kaigsonan ang timaan or sinugdanan sa unang mensahe sa unang anghel. The Christ and today that message is still relevant mga kaigsonan. Jesus is nearer now than ever before. So mas doon na yun mabalik ang Ginoo karon kaysa unang panahon. And when people reject God's truth mga kaigsonan, ang kalibong magsunod. Today, there are many teachings, daghay mga pagtulunan, daghay mga opinion, daghay mga religion, o daghay mga pagtuo. Usahay ang tao malibog na unsa man gitinuod ani. That is why ang gingon sa Ginoo, we must go back to the Bible. Not just tradition, not just popular teaching, not just what social media says. Di lang kaya ang atong nabasa sa social media. The Bible must remain our foundation. So ato dyan nato kion mga kaigsonan sa atong mga kaugalingon kanang Biblia. Bisan lang one chapter at a time sa matag adlaw nga atong mabasa. So, ang Babylonia mga kaigsonan nagrepresentar kini sa mga relihiyosong sistema nga mitalikod na sa putli nga pagtulunan sa kasulatan. This does not mean nga tanan tao sa lain-lain nga churches dautan. No mga kaigsonan. God still has a sincere people everywhere. But systems that reject Bible truth become part of spiritual Babylon. Apan ang mga sistema nga mosalikway sa kamaturan sa Biblia mga kaigsonan, nahimo silang kabahin sa espirituhanon nga Babylonia. Mauli ang ikaduhang mensahe sa anghel mga kaigsonan. Makita nato sa pinadayag 14 versikulo 8 nagingon ug misunod ang laing manulunda nga ikaduha nga nagingon naggunhod na bantugang Babylonia ang babae nga mao
So ato makita nga sa unang panahon ang mga tao gusto nga unsa man may nila ang ilang kaugalingon. No? Mao na unsa may rason sa pagkapungal sa Babylonia? The Bible says Babylon made nations drink the wine of her fornications. So ang wine mga kaigsunan Talimpino means or symbolizes a false teachings. Mga bangkak nga pagtulungan. Mga dili tanan popular nga mga pagtulungan mga kaigsunan sakto. Dili tungod kay sikat nga magwawali. Dili tungod kay daghan na siya og followers automatic sakto na dayon na yang ginasulti. No. Even in our generations mga kaigsunan, ang pagpanlimbong is bisan asa. No? Many people want religion without repentance. No? Daghan mga tao gusto religion pero dili makinulsod. And another dangerous things mga kaigsunan sa kapeligro kung ang relihiyon makighiusa sa gahom sa politika aron pugsod ang pagtuo sa mga tao sa makay mahitabong mga kaigsunan. Diha na magsugod ang pagkabahin sa nahuna sa tao kung kinsa ang iyang sundon. Ang Ginoo ba o ang sistema sa tao. Kinahanglan mga kaigsunan nga rooted ta sa pulong sa Ginoo. Because in the last days, sa katapusan ng kapanahonan, ang pagpanlimbong mga kaigsunan will become stronger. So historically, ang Millerites mga kaigsunan nagwali bahin sa pagbaling ni Kristo o sa paghukom. Apandaghan ang Protestant churches sa misalikoy sa mensahe. Tungod kay ilang misalikoy ang naguswa makamatuoran mga kaigsunan sila nalakip sa pagkababilonia. Kini nga mensahe usab mga kaigsunan usa ka importante alang kanato. Dili ta mo kompromiso sa tungod lang sa kasikatan, tungod sa politika o tungod sa pagdawat sa kalibutan no mga kaigsunan. Ato i-kompromiso ang ato mga kaugalingon diha kang Ginoong Hesus. Ang ikatulong nga mensahe sa anghel mga kaigsunan ato kini mabasa diha sa Pinadayag 14 bersikulo 9. Kung ang first angel's message mga kaigsunan isang tawag kadto sa pagsimba sa Ginoo o ang ikaduha nga anghel is ang pagpasidaan o pahimangno sa Babylonia ang spiritual confusion. Ang kini ikatulong nga anghel mga kaigsunan mao kini ang pinakaseryoso nga warning o pasidaan sa tibuok Pinadayag. Kaya naman, this is heaven's final warning before Jesus returns. Kung atong basahan mga kaigsunan ang Pinadayag 14 bersikulo 9 o misunod ang layang manulunda ang ikatulong nga nagingon sa mga kusog nga tingog. Una dunay mosimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan o pamarka sa iyang aktang o sa iyang kamot, siya usab magainom sa bino sa kapungod sa Dios. Nga pagatagayon nga walay sampog ngadto sa kupa sa iyang kasuko o siya pagasakiton pinaagi sa kalayo nga supri diha sa tubangan sa mga balaang manununda o sa tubangan sa kordero. Strong kayo ang mga pulong mga kaigsunan. Nga naman, because God loves humanity so much, kadili niya gusto nga mapukan ta diha sa kalayo. Ato ta maglangoy-langoy sa alinaw nga kalayo mga kaigsunan. Mao nang gitagaan ta niya og pasidan, pahimangno o mensahe para kita maandam sa iyahang pagbalik. Before distractions comes mga kaigsunan, God always gives warning first. Sa panahon ni Noah, panahon sa Sodom ug Gomorrah, God sent a warning and that is mausan na ang iyang pagbalik karon. Aduna siya mensahe. Una mga kaigsunan sa ikatulong nga anghel, warning against worshiping in the best. Mga kaigsunan, pahimangno batok sa pagsimba sa mapintas na mananap. The third angel warns against three things. Ang pagsimba sa mapintas na mananap, ang pagsimba
No? Every person will make a choice. Doon na tayo pagka ng pili mga kaigsunan. Will I follow God completely or will I follow human authority above God's word? Ato bagid na sundo ng Ginoo or ang kanang balaod diha sa tawo? Jesus said in Matthew 6:24, no man can serve two masters. Dili pwedeng atunga-tunga lang ta spiritually. God is calling us to total loyalty sa iyang ragyutan mga kaigsunan. Dili kay pali-pali ta, musunod ko dili pikas, musunod po ko sa pikas. Or nahalang ta sa tunga, dili na pwede mga kaigsunan. Karong panahon na daghan kayo mga distractions. Kalibutan ng kalipay. Pagkainila, pagka-materialistic, pagkompromiso, pagkaharuhay mga kaigsunan. Usahay kabalutan sa tinuod, pero lisod sundon kay base mawalan tag friends, no? Imbis kay bawta sa kamatuoran, pero mahadlok ta nga base dinakuan nga migahon niya. Base mawalan ko ang trabaho tungod ani. Base mangsaman, wala na ko'y comfort. But the third angel's message mga kaigsunan reminds us, faithfulness to God is more important than acceptance of the world. Ikaduha, ang mapintas na mananap. According to the Bible prophecy mga kaigsunan, ang mapintas na mananap nang represent kini sa leopard dinha sa Pinadayag 13. So, many Protestants reformers identify this power as papal Rome. So, ang Biblia mga kaigsunan nag-describe meaning power, nagapamulong o dakong mga pulong batok sa Dios. Nagapangluto sa katawhan sa Dios o nagapaningkamot sa pag-usab sa balaod sa Dios. So mga kaigsunan, Satan's goal has always been to place a human authority above God's authority. So gikan pa sa sinugdanan mga kaigsunan dito sa Garden of Eden, the enemy questioned God's word. Did God really say that? Yagit di ko ingon bakit ang Ginoo niya na? So maon gihapon na karon mga kaigsunan, maon gihapon ang strategiya ni Satanas to make people trust human teachings more than scriptures. Yagit nga paninduton ang pagtulunan sa tao mga kaigsunan para ang saman matiwalag ang tao diha sa balaan nga kasulatan. That is why God wants His people to know the Bible personally. So ato jud tutiyon mga kaigsunan, dili lang kay enough na magsalita sa kanang giwali sa pastor, giwali sa mga layman, or giwali sa kanang dinhi sa iglesia or sa mga religious leaders. Because even the kanang matinudanan ng mga tao can be mistaken. Masayo usab na sila mga kaigsunan. So that is why God wants us to study His word prayerfully. So ikapat mga kaigsunan ang imahe sa mapintas na mananap. So, ang marka sa mapintas na mananap nagrepresentar sa pagkamatinumanon sa yutanong relihiyosong otoridad nga supak sa mga sugo sa Dios. So, ang issue din higapon mga kaigsunan ang pagsimba o ang pagtuman. So, sa Pinadayag mga kaigsunan nagpakita og kalainan tali sa duha ka grupo. Ang unang grupo kadtong motuman sa sistema, sa tawhanong nga sistema o makadawat sa marka sa mapintas na mananap. Ang ikaduha nga grupo ang kadtong nagtuman sa Ginoo o nagpabilin nga matinumanon diha kang Ginoong Hesus. So mga kaigsunan, nini nga takna sa kautuhon, dili lang ta God is not looking at the way what we say. So ang Diyos wala magtanaw kung sa atong gipanulti, nagtanaw siya sa atong pagka matinud-anon mga kaigsunan. Daghang tao nagampon nga nahigugma sila sa Dios sa panang tinuod nga gugma makita diha sa pagtuman. Kaya naman ingon tuod sila nga nahigugma sila sa Ginoo pero wala silang tuman sa sugo sa Ginoo. So ang pagtuman dili makaluwas kanato mga kaigsunan, kundi maluwas kita pinaagi sa grasya kay hatag ka Ginoong Hesus. So sa ulahing mga adlaw mga kaigsunan,
maganto sila sa ilang nga ginabuhat. Maganto sila sa linaw nga kalayo mga kaigsunan. Ang ilubon sa mga balaan mga kaigsunan. Mao ni ang atong brugugan ini nga kautuhon. Makita sa Pinadayag 14 versikulo 12, aniya niya ang agda alang sa pagkamanay tusong sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuuhan ni Jesus. Pagkanindot gayud nga hulagway mga kaigsunan. Kini mga tawhana mga kaigsunan, dili ni sila perpekto. Pero tungod sa dili sila perpekto tungod sa ilang kaugalingong kusog, pero nagpabilin silang matinumanon tungod sa bugos nilang pagsalig kang Ginoong Hesus. So anaa kanila ang pagpailob sa kanunay, anaa sa kanila ang paglahutay sa pagpangalagad, anaa sa kanila ang pagkamanay ng tusod. Bisan ubos sa pagpamugos, wala silang muno. Bisan sa likod sa kalibutan, ang pabilin silang matinumanon. Bisan mahimong lisod ang pagtuman mga kaigsunan, nagpadayon sila gihapon sa pagsunod kang Kristo. Mao na ang pagka-Kristohanon mga kaigsunan, dili kanunay sayon. So usahay sayo ang pagsabot sa tao kanimo, kusog ang mga tentasyon, masakit nga mga pagsulay or kanang mga pagampo nga wala tubaga. Apan ang tinuod nga pagtuo mga kaigsunan, ang pagsalig sa Dios bisan sa lisod nga panahon. Kaya ang pagtuo ni Jesus ang pasabot sa pagbaton sa sama nga pagsalig, pagtugyan sa ato nga kaugalingon ug pagtuman nga gipakita ni Jesus samtang aniya pa siya sa yuta. Si Jesus ang pabiling matinumanon bisan pa hangtod dito sa krus. O pinaagi sa iyang grasya mga kaigsunan, usab kitang tanan mahimong matinumanon. So sa mayayang ingon ka nato, ang Diyos sa tawa ka nato mga kaigsunan sa pagsimba kaniya sa sincero kayo. Gusto sa Dios matunan nato ang Biblia personally. Gusto sa Dios nga mubarog kita alang sa kamaturan ug hapit na moabot ang Ginoo. Ayon sa conclusion, ang mensahe sa katulong nga anghel mga kaigsunan, sa tulong ka mga anghel mga kaigsunan, naghangyo ang katapusang paghangyo sa langit sa diling pangubalik si Jesus. The heaven's final warning and appeal to us. Ang Diyos ang tawag ka nato mga kaigsunan, kahadloki siya. Ato siya simbahon, atong piyaan ang espirituhanon nga kalibo, urang magpabilin nga matinumanon sa iya. Kaya naman ang kalibutan mahimong mausab, ang kamaturan mahimong dili popular, ang mga tao mahimong makompromiso, apan magbalog kita uban kang Hesus kaysa katapusan. Ansaman, ang pinaka-importante dili kung unsa kita kadato, dili kung unsa kita kasikat or kung dili unsa ta ka successful. Ang lambing importante mga kaigsunan, nga pabilin ba kitang matinumanon kang Hesus. So, usa ka dakong pangutana, were we faithful to Jesus? O akong maunay buhin akong pagampo mga kaigsunan nga sa pag-abot ni Ginoong Hesus, maapil kita ni atong gihulagway diha sa Pinadayag 14 versikulo 12 nga niya ang pagkamailubon sa mga balaan, sila nga nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa pagtuo ni Jesus. And that's my prayer. Happy Sabbath everyone.